Good morning mga kamamaw. Nandito kami sa park ngayon ni The Legend. Ayan. Ang ginawa namin mga kamamaw, hindi na kami nagsasakyan from bahay hanggang dito. Nilakad namin. Si Baby Legend. Siya muna ang ating ipapasyal ngayon. Pagkatapos na ito mga kamamaw, Sera. Babalik ako sa bahay. Sera naman. Tapos si Chopper na yung huli. Si Chopper medyo tatagalan natin ng konti. Magdadala rin ako ng ng treats. Come. Dadala rin ako ng treats para i-try kasi para first time yung lumabas na ay turo natin ng tama dahil si Chopper alam mo naman ng bata kailangan magkabayan sa paglaki si Chopper pa naman yung laki ni Chopper dito ang Maki Legend ibig sabihin ko sana kung hasap talaga mamaw na yan ang park sabi sa inyo mamaw ilang araw pala since the last time na nagpunta tayo dito ngayon tunaw na talaga siya. Maganda na talaga makakawamamaw yung weather. At masarap ng iwak yung ating mga alaga. Dito tayo sa pasadyan dinala mo naman ako sa putik. Si Legend ayaw mo na natin siyang maglaro. Sige, happy ka happy. Tumitingin pa sa akin. Happy and happy. Ito pinakamasarap iwak sa lahat mga kamamaw. Mas gusto ko tong iwak sa kera. Tahimik lang to. May sariling mundo yan. Ayan. Iwak lang. Okay na rin tayo mga kamamaw at na rin diba? Pa summer time na rin. Tsaka at the same time okay na si kamamaw at nakabalik na ulit sa regular work ngayon. Talagang naglo-load na ulit tayo ngayon. Wala na tayo sa under light duty dahil ako'y tamad na tamad at inip na inip. Di talaga sanay si kamamaw sa mga ganong galawan, yung mga parang nakatayo lang, ayoko nang ganun. Ito tayo dinala mo naman ako sa putikan. Yan. Pero ito mga kamamaw, maganda dito, punas na lang sila. Hindi na sila yung katulad nung nakaraan na this way. Hindi na tulad nung nakaraan na dito na pinaliguan ko pa lahat. Ngayon tuyo na talaga mga kamamaw. So ganun na ang plano namin kasi ito yung first time na tinry kong iwalk si Legend from bahay papunta dito. Di bali na kahit paano ako may extra exercise ako. Biruin mo 3 beses akong babalik. 30 minutes magkakasunod. So 1.5 hours si kamamaw na maglalakad. Ang mahalaga masaya yung mga yan. Happy yung mga yan pag uwi. Tipong matutulog na lang sila maghapon. Kinabukasan kung iwawak uli. Okay, sige mag-enjoy ka lang dyan. Ayun, nandun na naman yung 2 best friend niyang Gus. Medyo dumadami na rin tao dito mga kamamaw dahil maganda na yung weather, may mga nagja-jogging na rin talaga. Tapos ay yung mga owner, may mga talang aso din. Kasi kagandahan sa lugar na ito maluwag siya. Spacious talaga siya na maraming space para sa mga naglalakad na aso. May talaga sila, may distansya. Kung kailangan mong gawin ng distansya. Ay mga napakita ko na rin sa inyo mga kamamaw. Dati yung mga bahay dito sa gilid, yung mga yayamanin na bahay. Sarap umuwi pag ganyang kaganda bahay mo mga kamamaw. Pero ang mahalaga maganda kang kanyang kaso hindi ka naman napapahinga dahil yung pambayad mo nga sa bahay ay sa trabaho mo araw-araw is napupunta lang natin doon wala natin doon. Iba pa rin yung nai-enjoy yung buhay nyo na nagkaroon kayong bahay, yung sweldo nyo sapat lang yung hindi siya bitin. Di bali nang minatatabing konti. Yun ang pinakamaganda sa lahat kasi kahit paano may pakakaipon ka kung may mga plan ka sa mga susunod na panahon na gusto mong mamasyal all around the world, pwede ka mamasyal. At least may budget ka, hindi mapupunta lahat sa utang. Ayan, may 3 klase pala mga kamamaw na dapat iwasan nyo pagdating nyo dito sa Canada. Yan, si-share ko din. Number 1, huwag kang magsusugal. Huwag magsusugal mga kamamaw. Yan ang mga bagay na dapat iwasan nyo pag dumating kayo dito dahil mahirap na yung pambili nyo ng grocery o pambili nyo panggas nyo, pinangsusugal nyo pa. Yan yung mga dapat iwasan. Hindi lang naman dito sa Canada, sa lahat din naman. Pero kahit pa paano kumbaga yung sinasabi ko to para mas makaipon ka at mahit mo yung mga target at plans mo sa buhay, yung mga bata patiwasan ko. Number 2,
dito, huwag ka masyadong mag-expect lalo din ng pag yung planong bumili ng bahay. Huwag na yung mga mamahalin, yung mga tamang kaya mo lang hulugan, masusustain mo siya na may matitira pang pera sa inyo. Yan. Number 3, yung pagkuwad nyo din ng sasakyan. Yan. Hindi dapat, di naman sa lahat ng pagkakataon, kung kaya mo naman mga kamamaw, hindi ka naman pipigilan ng kahit sino dahil ko naman ang babayad. Pero kung sa tingin mo mabibiting ka, huwag kang masyadong kukuha ng masyadong napakataas o napakamahal na brand new car kung ang sweldo mo ay mapupunta lang lahat doon. Kasi tatandaan nyo, hindi lang naman sasakyan, hindi lang naman bahay ang binabayaran mo dito. Siyempre nagbabayad ka rin ng mga bills mo like cellphone bills, electric bill, water bill, grocery, allowance ng kung nagpapadala man kayo sa Pinas, diba, marami. Kaya kung ano, huwag nyo rin ipipilit o huwag kayong sasabay sa mga taong yung iba nakakabili, kasi siguro yung iba kaya nakakabili dahil kaya naman nila. Pero kung ikaw para lang sa for the sake of makita lang ng ibang tao na nakabago ka, huwag mo na lang gawin dahil mahirap mga kamamaw. Ako as myself na experience natin yung nakakuha ng bagong sasakyan, nagkaroon din tayo ng utang. Ang hirap bumangon mga kamamaw, hindi ganun kadali. Mahirap yung pakiramdam mga kamamaw na gada sa sweldo ka, diretso lang sa bangko yung ginagawa mo, binabayad mo lang palagi, wala kang naiipon. Mahirap yung ganun mga kamamaw. Kaya payo ko lang din sa mga bago at darating dito sa Canada, sana yung ibang payo ko na to, sana kung sa tingin ko makakatulong sa inyo, kaya sinasabi ko. Kaya mga kamamaw, so enjoy ko muna tong walk nitong kamamaw na to at meron pa tayong dalawang ilalakad. Ayun mga kamamaw, biglang sumampa sa upuan. Tara dito, kakausapin kita. Legend, tanongin kita, happy ka ba? Happy ka ba? Happy ba ang Baby Legend? Pugi naman ang Baby Legend to. Napagod siguro mga kamamaw. Sige po ka muna dyan, sit ka muna. Sit ka muna, tayo tatambay. Sit ka muna anak. Sit. Yan. Napakabait na ito mga kamamaw. Sa totoo lang, pag ito lang ang ilalakad mo, naku, enjoy. May enjoy mo yung yan. Hindi ko kasi dala yung stick eh. Ayan. Bogi ni Legend to. Happy siya, excited sila kamamaw, kasi nung bago ako matulog kanina madaling araw, sabi ko pag gising ko, iwawa ko kayo isa-isa. Tapos ayun, nakitang ginigising na nila ako mga kamamaw. Ganun lang aso, pero mga kamamaw, yung mga pangako mo, natatandaan nila yan. Kaya huwag mo rin sisirain yung pangako mo, huwag mong hindi tutuloy at umaasa yung mga yan. So yan, nagligaw na uli. Huwag na, diba? Hindi ako gagalaw pag hindi siya gagalaw pag hindi ako gumagalaw. Palingon lagi sa akin. This mo. Yan. Yan ang makikita mo mga kamamaw, hindi basta-basta tatawal yan kahit saan. Tara kami. Ano lang to, masungit lang to. Medyo masungit lang pag nilalapitan mo, pero mabait naman siya. Hindi naman siya talaga totally nagagalit. Medyo tatahol lang konti pag lumapit ka. Pero yung mga lumalakad na ganyan, wala lang sa kanya. Yan yung nagasama yung talapakan mo. Nagputik na. Yun. Palakarin ko muna si Yabang. Yan mga kamamaw, si Era naman. Sige. Gagalgal ka na naman. Dito. Basa dyan, basa. Mas masarap maglakad mga kamamaw pag paisa-isa sila. Di bale ng mahabang oras yung igugugol mo. Pero relax naman sila pag mag-iisa sila. Okay na yan mga kamamaw. Bale na mapagod ako basta yung ma-enjoy nila yung ma-enjoy nila yung solo-solo sila. Kesa yung tatlo. Tapos pag nag-excite yung isa, gagaya pa yung dalawa. Ito kala mo naghahanap ng bomba palagi eh. Yan. Tahimik ng Saskatoon, yung paligid mapayapa. Yan. Buti na lang mga kamamaw, malapit din kami sa mismong downtown.
Lapit kami sa downtown kaya para mga 10 minutes na pag nilakad namin ni Hera. Layo din na narating ni Legend. Si Legend marunong na umuwi ng bahay. Sabi ko let's go home na eh. Pag ang aso ngayon sinabi mo let's go home na, nagmamadali ng ano. Pag pagod na talaga siya, gusto na niya umuwi. Ganun siya. Ito nga sa hindi. Medyo magtatagal kami at ito eh. Si ang babaeng singhot ng singhot. Tara. Dito kami sa kabila, sa kabilang side. Ayan. Sa kabilang side ng downtown. Ganda. Ito ng paligid mga kamamaw. Ayan, mamaya doon sa baba, doon ko naman dadalhin si Chopper. Magdadala rin ako ng treats namin para yung kapasunod natin, yung alaga natin. Yan. At itong isa ay amoy ng amoy. Na, nag-enjoy ka ba? Masaya ka ba? Happy ka ba? Tsaka relax mga kamamaw. Kasi first time kong nilakad mula nung nalipat kami ng bahay. First time kong nilakad sila na doon kami galing sa bahay. Tapos papunta dito. Okay naman pala. Para kasing ganun kasi routine namin dati nila Hera. Nung nakatira pa kami sa ano, talim. Nung nakatira pa kami sa Kensington. Kasi nung time na yun mga kamamaw, pang umaga pa ako nun. So pag uwi ko ng hapon talagang galing trabaho, lakad agad sila. Eh ngayon kasi pang gabi na ako. Kaya mangyayari, kukuha muna ako na kahit pa paano mga 5 oras na tulog para kahit paano may lakas tayo pag nilak natin itong mga to. Siyempre marami din tayong ginagawa. Marami pa tayong ginagawa after neto. Grocery pa kami. Dahil si Mrs. ako inabang ako si Mrs. at anytime yun. Tsaka gusto ko rin paglakad-laka rin. Pagtas natin paglakad-laka rin ng ang mga alaga natin. Si ano naman, si Mrs. naman. May statue dun. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. No? Pero so far nag-i-enjoy ang mga alaga natin. Tara, this way. Ayan. Saan si Chopper na kukunin natin? Pabalik na kami. Si Chopper naman ang kukunin ko mga kamamaw. Si Chopper naman. Akala ko mga kamamaw, inuli natin si Chopper, di ba? Akala ko si Chopper yung pinakamadali. Siya pala yung pinakamakulit. Nako. Yan. Kaya naman siya, sunod siya ng sunod. Tapos pag uminto ako at sinabi kong sit, uupo sa harapan ko. Ayun na, nasa gilid ko lang. Nasa gilid ko lang siya. Tsaka loose na loose yung tali ko. Sanayin lang natin mga kamamaw dahil ano, medyo natahol siya pag may lumalapit na tao. Yun ang i-workout natin sa kanya kasi nga madalang naman talaga siya lumabas, saka hindi naman yung na-experience talaga natin. Yun yung ituturo natin sa kanya. Kung araw-araw naman natin siyang mailalabas mga kamamaw, sandali lang to kasi papi pa naman to. Kama naman si Hera at si Legend, di ba? Kahit matitigas ang ulo, pero nakita mo naman pag naglalakad ng solo, maayos naman sila, tsaka hindi nakakapagod. Ito, tamang ano lang, di ba? Ito ang pinakamaganda sa lahat kasi ito ang sa lahat ng aso kong pinaglakad, ito lang yung lagi nasa gilid ko. Yung dalawa si Legend tsaka si Hera medyo lagi nauuna pa yung naglalakad. Ito naman, palipat-lipat, tuturo natin na dito lang sa dapat pumesa sa ano, sa kaliwa kasi baka mapatid si kamamaw.
So, stay lang dyan, stay ah. Stay lang, stay. Chopper. Stay lang dyan ah. Good job, good job, good job. Yan. Yan mga kamamo, kaya nagdala tayo ng treats. Para pag ano, yung correction niya, tsaka yung sa training niya, na ano niya, naalala niya. Yun yung way of ano niya. Mabilis niyang matatanda na, ay pag ginawa ko pa rin sinabi ni daddy na ganito, may reward ako. Yan. Although kung wala kang traits, i-praise mo lang siya na good boy, good job, tatandaan niya yan. Sige mga kamamo, at kami lakad-lakad muna. Mamumupo muna kami dito sa Miano. Ang inaano ko muna kay Chopper ngayon, lahat ng dumadaan na tao, kailangan hindi niya ipapark. Pagka hindi niya pinark, ipipraise ko siya, bibigyan ko siya ng treats. And then okay ako, sakaling mag-bark man siya, is iko-correct ko siya. Yan, mga mama. Pogi ng Chopper na yan eh. Oh. Kaya nagkaroon ng kati dito eh. Kakadila niya sa mukha ko eh. Kasi mga mama, abangan natin kung may dadaan. Ayun mga mama, may dadaan na nakabike. Titingnan natin. May dadaan na nakabike. Titingnan natin ang reaction nito. Pakulit na ito. Yan. Pakorek natin kung dead ma lang siya. Maganda na natin. Good job. Good job, good job, good job. Good job. Goodbye, goodbye. Behave ba? Kasi kanina nagbabark eh, sabi ko ito siguro yung perfect spot na ako sakaling may mga dumadaan. Titingnan natin siya kasi syempre papi to yung tagal nitong di nakalabas. First time niya actually tumambay kasama ko dito sa labas eh. Ayan natin. Kaya may dadaan pang isa. Maglalakad eh. Yun. Yan, abangan natin. Yan ang mga kamamang. Abangan natin. Basta ganito lang to, araw-araw lang kahit mga 30 minutes everyday lang eh. Malaking matutulong na itong sa alaga natin. Babe lang titingnan natin kung ano. Good boy lang Good boy, behave. Good job, good job, good job, good job. Ayan. Ayan, sakto may nagja-jogging pa. Ano natin. Ayan. Mga simple lang na ganyan na maaalala agad ng aso mo yung mga kamawa. Basta pagtyaga-tyagaan lang. Yun ang pinakamagandang importanteng bagay na dapat mong gawin pa nagtitraining ko ng aso. No, stop. Stop. No. Good job, good job. Babe lang, babe. Yun, yung ano lang, makakama mo. Sabar. Ano lang yun, yung pasensya, yung oras, tiyaga. Ayan, pagtiyagaan mo lang makakama mo. Ano ba, hindi naman araw-araw pagtatiyagaan na i-train yan. The more na madalas mong ginagawa makakama mo, matututunan na nila. Hanggang sa eventually, magiging normal na sa kanila. Yun ang mahalaga dun makakama mo. Bigyan mo lang ng certain time, like for example, 1 linggo. Ilabas mo lang ng 1 linggo. No. 1 linggo mo lang turuan ng ganyan mga kamao, matatandaan niya. Sa next time na ilabas mo yan, hindi mo na kailangang i-correct yan. Sigurado, alam na nila na, bawal to, ganito to. Yan. Sanayin mo lang mga kamao. So, ayan, nakapagpahinga na kami at ilalakad-lakad ko na to ng mapagod. At least kahit pa paano, ito may isa pa na madaan. Dito, kahit pa paano natututunan niya o naiga-guide mo siya sa tamang direction. Yan. Babe lang Ay, may 2 dadaan. Babe lang, no? Good boy, good boy. Good boy, good boy. Good job. Ay mga kamamaw, walk muna kami. So ayan mga kamamaw, natapos na naman ang araw natin ng pasyal. At itong si Chopper nagyayaya lang umuwi. Parang baby nagpapabuhat, sabi ko hindi pwede buhat. Walang buhat. Ayun, nasa likod ko. Nagyayaya na siya umuwi, pero kahit pa paano nag-enjoy siya. Siya yung pinakamatagal actually. Di ko na masyado na videohan yung ibang part kasi medyo mahaba na rin yung vlog natin. Pero natin nakita nyo naman natin training natin siya dun sa may upuan. Tapos pag naglalakad siya nasa gilid ko lang. Ayun. Kaya diba? Masaya siya, makikita mo nakangiti Makikita mo yung saya sa mukha ng aso Happy ka? Happy siya Happy yan, happy. Love ko yan Baby ko yan Tara dito baby. Yan. Bukas ulit, babalik kami. Hanggang sa manormalize na niya lahat ng bagay-bagay. Para at least unti-unti natin, tingnan natin kung umabot hanggang summer, kung
kung ma-normalize na dun sa tatlo yung paglabas nila, pwedeng sabay-sabay ko silang paglakarin. Pero relax kasi pag isa lang yun. Alam mo yung batang nasa likod mo palagi na hindi maalis sa tabi ng tatay, gantong-gantong gumalaw. Let's go na. So mga kamamo, tatapusin natin ang vlog na to at maraming salamat po sa panonood at hopefully sana po nag-enjoy kayo dun sa konting kwentuhan natin. Springtime dito na sa Saskatoon. Maraming salamat po.